Hello mga kabasta. Share ko lang itong naranasan ko noong January ngayong taon. Hindi ko rin kasi alam kung paano ipapaliwanag yung nangyari. At hindi ko rin alam kung ano yung nakita ko. Basta, ikikwento ko na lang po. Umaga yon. Tandang-tanda ko na Monday yon. Kasi gumising ako na may hangover pa. Ang sakit ng ulo ko. Nung nakaraang gabi kasi, 2 AM na kami nakauwi galing inuman. Birthday ng isang kaibigan. Kaya syempre, hindi na nakatanggi pa. So yun nga po. Tumayo ako sa kama. Tapos naghanda na ako ng agahan. Simpleng itlog. Fried rice mula sa tirang kanin nung nagdaang gabi. Tapos kape. Pagkatapos kumain, naglabas ako ng yosi at tumambay doon sa bintana kung saan kitang-kita yung malaking puno namin sa likod bahay. Sa sobrang tanda ng puno na yon, hindi pa ako pinapakanak, sabi ni mama. Nandoon na raw yun. Mauubos ko na yung yosi nang mapansin ko na may kung anong gumagalaw doon sa itaas ng puno. Mas lumapit ako sa bintana. Tapos nag-focus ako ng tingin doon nga sa gumagalaw na bagay, doon sa puno. Hindi ko maintindihan yung nakikita ko. Fairy po yun. Maliit na tao na may pakpak na parang lumiliwanag yung katawan. Ang ganda niya pong tignan. Para siyang maliit na anghel sa paningin ko. Nung time na yon, hindi ako natakot. Hinayaan ko lang yung fairy na bumaba mula doon sa puno papunta sa lupa. Para siyang bubuyog na sumasayaw-sayaw pa sa ere. Nakakatuwa lang tignan. Alam kong hindi siya normal na nilalang pero wala akong pakialam nung time na yon. Nang makababa siya sa lupa, tinawag niya ako. Sheila. Tawag niya sa akin. Nagulat ako. Kasi paano niyang nalaman ang name ko? Tapos lumipad siya papunta sa akin. May winiwisik siya na kung anong kumikinang na powder. Tapos nabahing ako. Sobrang lakas na bahing. Pagbalik ko ng tingin, wala na yung fairy. Naglahong parang bula. Nagpatuloy lang ako nung araw na yon. Sabi ko, baka imagination ko lang yung nakita ko. Pero napansin ko, nawala bigla yung hangover ko. Tapos buong araw sa trabaho, sa commute, kahit nung gabi na. At nakipagkita ako doon sa ilan kong friends na nag-ayang kumain sa restaurant. Parang hindi ako naubusan ng energy. Usually, kapag Monday talaga at napuyat pa sa inuman, unang oras pa lang sa shift, antok na ako. Pero nung araw na yon, kahit ata tumakbo ako ng 5K run sa barangay namin, hindi ako mapapagod. Tapos naisip ko, may kinalaman kaya yung fairy na nakita ko kung bakit ganoon ako ka-energized? Sabi ni mama sa akin, dati pa raw may naninirahan na ng mga duwende at diwata doon sa puno sa likod bahay namin. Kaso kay lolo lang daw yun dati nagpapakita. Hindi ko rin nga alam kung bakit nagpakita yun sa akin at bakit binigyan niya ako ng hindi na uubos na lakas nung araw na yon. Noon pa man ay nakikinig na ako sa bawat uploads nyo dito sa channel. Sana, isa po ito sa mga piling story. Ako po si Dave, assistant ng isang politiko na may mataas na posisyon dito sa amin. Siyempre, hindi ko na babanggitin kung saang lugar ito at kung sinong politiko dahil baka mawalan pa ako ng trabaho. Hindi naman tungkol sa akin ang kwentong ito. Bali itong story, kwento lamang ni Papa sa amin noong binata pa raw siya at nadestino sa may Isabela. Si Papa kasi,
Bago niya nakilala si Mama, naging journeyman muna siya sa trabaho. Kung saan-saan siya nakakarating para lang sa trabaho niyang operator ng crane na gamit para kargahin ang mga troso na ginagawang plywood. Isang special skill kasi ang pagiging operator noon. Halos konti lang ang may skills para gawin yon, kaya in demand talaga si Papa nung panahon niya. Nang madestino si Papa sa Isabela, may nangyari daw na kumumbinsi sa kanya na umuwi muna dito sa probinsya. 3 weeks na raw siya doon. May mga kakilala naman siya. Mababait din daw ang mga residente ng lugar. Isang beses, dinala nila yung crane papunta doon sa isang barangay na malapit sa dagat. May delivery kasi ang mga barkong galing sa Batanes. May dalang mga trosong gagawing plywood. Ang trabaho ni Papa ay ikarga yung troso sa likod ng truck. Sa dami ng troso na kailangang ibiyahe, inabot raw sila ng gabi sa pagkakarga noon. Dahil nga gabi na rin, delikado raw na bumiyahe pa sila pauwi doon sa kumpanya. So ang ginawa raw nila Papa, nagtayo na lang sila ng tent malapit doon sa crane, mga truck at ilang troso para mabantayan na rin. Sabi ng foreman nila, walang magtatangkang magnakaw ng mga yon. Kasi paano naman nila dadalihin yun kung sakali? Sa laki ng crane, sa bigat ng mga troso, kahit daw iwan nila yun doon, walang makakapagnakaw noon. So kampante sila Papa. Mahimbing yung tulog nila kinagabihan. Kalagitnaan ng gabi, nagising daw si Papa. Gusto niya sanang umihi. Pero paglabas niya, sinalubong siya ng napakaraming kumikinang na maliliit na nilalang doon sa tent. Hindi siya nakalabas. Bago pa raw siya makasigaw doon sa mga kasama niya, nakaamoy siya ng kung anong mabangong amoy. Tapos nawalan siya ng malay. Sa sobrang tindi ng pampatulog na naamoy niya, 10:00 na siya ng umaga nagising. Sabi ni Papa, sabay-sabay daw silang lahat na lumabas doon sa tent na tinulugan nila. Wala na yung mga troso, yung 2 truck, pati yung crane na imposibleng mangyari. Doon raw nagkaaminan at nakwento nga ni Papa yung tungkol sa maliliwanag na nilalang na nagpatulog ulit sa kanya. Umamin din yung iba na pati rin sila pinatulog din ng mga nilalang na yon. Sabi ng foreman, lokal na residente din kasi siya sa may Isabela. Tipikal na kwento raw yon tungkol sa mga magnanakaw na diwata sa kanila. Madalas daw nakawin ay yung mga makikinang na alahas at mga salamin sa bahay ng mga residente. Pero ang nakapagtataka raw ay bakit nila nanakawin yung mga troso at crane. Nilakad lang nila ang pabalik doon sa kumpanya kasi nga wala silang service pa uwi. Pagdating nila doon, sabi ni Papa, nung oras din daw na yon, nag-resign agad siya at saka nag-impake pa uwi sa probinsya namin. Hindi naman daw siya natakot kasi nga hindi naman siya sinaktan ng mga diwata. Pero na-weirduhan pa rin siya. Sabi sa akin ni Papa, sa lahat daw ng lugar na napuntahan niya, yung barangay daw na yon sa Isabela ang hinding-hindi niya malilimutan. May iba pa siyang kwento tungkol sa lugar na yon. Pero sa susunod na lang, kapag sinipag ulit na makapagsulat. Hi po mga kabasta. Gusto ko lang magkwento nitong nangyari sa amin ng mga kaibigan ko sa camping. Bago po ang lahat, ang pangalan ko nga pala ay Frank. Taga Bicol po ako. Born and raised dito for almost 30 years din. Isa akong call center agent sa tech department ng kumpanya namin. Bale, ako po ang taga-resolba ng mga problema ng mga customer tungkol sa gadget nila na binili sa kumpanya namin.
para hindi na po humaba masyado. Ito po ang kwento. Noong 2021, nagkayayaan kaming magbabarkada na mag-camping sa may paanan ng bundok Isarog dito sa lugar namin. Dati na kaming nagka-camping dito at talagang na-enjoy namin yung experience. Kaya naman gusto sana naming maulit yung experience na yon. And yun nga po, 5 kaming magkakasama nang pumanik kami sa matarik na trail nitong bundok. Dito sa amin, parang mythic place itong bundok Isarog. Sobrang daming kwento ang nagkalat tungkol sa mga diwata, duwende, kapre na makikita lang daw sa kakahuyan nitong napakagandang bundok. Siyempre, ako po, skeptical ako sa mga ganitong klaseng kwento. Kasi naman, sino pa bang naniniwala sa mga duwende at diwata sa panahon natin? Kahit mga Gen Z ngayon, hindi na natatakot sa mga kwentong aswang na sikat noong kabataan ko. Mga 6 p.m, paakyat pa rin kami sa trail na talagang ginawa para sa mga hikers. Nadulas yung isa sa mga kaibigan ko doon sa madulas na part ng trail. Natumba siya, gumulong pabalik doon sa kababatuhan at muntik pang mabagok yung ulo niya. Buti at naisangga niya yung kaliwang kamay niya sa impact. Alalay kami agad sa kanya kasi delikado yung ganoong klaseng bagsak. Kung sa ibang part yun ng trail, baka nahulog siya sa bangin. Napilayan siya sa paa. Parang na-dislocate yung ankle niya at sobrang daming sugat sa katawan niya. Kaya naisipan naming doon na magpalipas ng gabi sa lugar na yon. May nagsuggest na bumalik na lang daw kami para magamot din agad yung injured na kasama namin. Pero nagkasundo rin kaming lahat na masyado nang madilim ang trail. Kaya baka may isa pa sa aming ma-injure din. Ang plano, ipagpabukas na lang ang pagbalik. So yun nga po, doon na kami gumawa ng bonfire gamit ang mga nakolekta naming tuyong sanga sa palibot. Nagkwentuhan kami habang nakapalibot doon sa bonfire habang yung kasama namin nandoon sa tent niya. Hindi makalabas kasi masakit pa raw yung sugat niya. Pinainom na namin siya ng painkiller kaya nakatulog. Nang lumalim ang gabi, naisipan namin na bumalik sa kanya-kanyang tent. Papasok na kami nang mapansin ko na maliwanag yung tent ng kasama naming injured. Tinuro ko yun doon sa iba naming kasama. Sabi nila, baka raw flashlight lang. Pero ako, iba yung kutob ko. Lumapit ako doon sa tent at sinilip yung natutulog naming kasama. Muntik na akong mapasigaw sa nakita. Ang daming maliliit na nilalang na lumiliwanag ang lumilipad-lipad doon sa loob ng tent. Dumadapo sila paminsan-minsan sa sugat ng injured naming kasama. Tapos lilipad ulit. Mga fairies po yun. Maliliit na diwata na may maliliit din na pakpak. Hindi ko po alam kung bakit nila ginagawa yon. Tumakbo ako pabalik doon sa sarili kong tent. Nahiga at nagtalokbong. Buong gabi akong hindi nakatulog. Nag-iisip din nga ako kung sasabihin ko ba sa kanila yung nakita ko. Pero ang naisip ko, siguradong pagtatawanan lang nila ako kapag nagkwento ako sa nakita ko. Kasi sino ba namang maniniwala sa ganon? Kinabukasan, magaling na yung na-injure naming kasama. Sabi niya, ang ganda raw ng panaginip niya. Parang dumalaw daw siya sa langit. Tapos pagising niya, wala na yung mga sugat niya sa katawan. Pati yung dislocated ankle niya, magaling na rin. Hindi nila maipaliwanag yung nangyari. Ako naman, alam ko na. Dahil yun doon sa maliliit na diwatang nasa tent niya nung gabi.
Ilang beses pa kaming nakapag-camping doon sa bundok Isarog. Madalas tuwing may long weekend nagpaplano na kami. Hindi ko na na-encounter yung mga diwatang yon. Kahit pa nga lagi ko silang hinahanap tuwing nandoon kami sa bundok. Good day sa lahat ng nakikinig. Hindi ko na lang babanggitin pa ang pangalan ko at lugar kung saan nangyari lahat itong kwentong ibabahagi ko. Hindi naman siguro importante pa kung sino ako. Basta nangyari po ito noong nasa elementary ako sa barangay namin. May 3 akong kaibigan na halos araw-araw kong kalaro. Lalo na kapag bakasyon. Talagang buong araw kaming nasa labas ng initan. Tutong na ang balat dahil sa init ng araw. Ang saya lang kapag natatandaan ko yung mga araw na yon. Kaso nga lang, may nangyari nung bakasyon bago kami mag grade 5 na talagang pinagsisisihan ko hanggang ngayon. Sa araw-araw na habulan at taguan namin sa kalsada, parang nagsawa na rin kaming laruin yung mga ganitong klaseng laro. Bigla akong naisip na alokin sila na maglakad-lakad doon sa masukal na gubat papuntang ilog. Siyempre, bawal sa aming mga bata na pumunta doon kasi nga hindi naman kami marurunong lumangoy. At marami na rin tao ang nalunod sa ilog kasi malakas yung ragasan ng tubig doon. Kahit pasaway kami, takot pa rin naman kaming mamatay at malunod. Kaya sabi ko, maglakad-lakad lang kami doon sa may gubat. Dagdag ko pa, pwede kaming manghuli ng mga ahas o kaya ibon. May tig-iisa kaming tirador, kaya pwede kaming magpaligsahan kung sino ang pinakamaraming ibon na matatamaan. Pumayag naman sila. Nagpaunahan pa kami ng takbo papasok doon sa may gubat. Halos 1 oras din kaming naglibot-libot sa gubat na yon. Medyo kabisado na rin namin yung lugar, kaya imposibleng maligaw kami. Habang naglalakad kami papunta doon sa gilid ng ilog, may itinuro yung isa kong kaibigan sa ilalim ng puno. 3 metro ang layo sa amin. Parang itim siyang square na bahay. May mga butas siya. Tapos doon sa butas, may lumalabas na konting liwanag. Bago pa man ako makapagsalita na baka nuno sa punso yun, bigla akong nakita na may tumalsik mula sa tirador ng kaibigan ko. Tinira nila sabay-sabay yung bahay habang tumatawa. Dahil nga gawa lang sa itim na lupa yung bahay, nawasak agad yun. Nakita namin na may lumabas na maliit na nilalang doon. Para silang mga tao na walang saplot, pero may maliliit silang pakpak para makalipad. Lumipad sila sa iba-ibang direksyon. Nang makita namin yon, saka lang tumigil yung mga kasama ko. Habang naglalakad kami pa uwi, walang nagsasalita sa aming lahat. Alam namin na may nagawa kaming masama. 2 days ang makalipas. Nilagnat yung mga kasama ko, maliban sa akin. Ewan, siguro kaya ako nakaligtas kasi hindi ako sumali sa pagtirador nila doon sa bahay. Noong una, lagnat lang na halos hindi mawala-wala yung nangyari sa kanila. Tapos biglang lumaki yung mga paa nila sa hindi normal na laki. Parang naging pang-elepante yung mga paa nila. Nang dumalaw ako sa mga bahay nila, grabe yung iyak nila sa sakit. Sama-sama silang nagpa-albularyo doon sa kabilang bayan. At sabi raw ng albularyo, may ginalit silang mga makapangyarihang nilalang na naglagay ng sumpa sa kanila. Sa 3 kong kaibigan na yon, 2 sa kanila ang namatay. Sa ospital sila namatay habang ginagamot ng mga doktor. Pero walang mahanap na sakit yung mga doktor
Kaya hindi rin nila alam kung paano gagamutin yung mga kaibigan ko. Yung tanging kaibigan ko na nakaligtas, hindi na siya nakaabot pa ng high school. Hindi na siya nakatayo simula nung lumaki yung paa niya. At hanggang ngayon, matapos ang lampas isang dekada, naka-wheelchair pa rin siya. Paminsan-minsan ko pa rin siyang dinadalaw sa kanila. Dahil nga hindi nakakalakad, natuto siyang manahin ng damit at sa ngayon, empleyado siya ng isang patahian. Kapag nakakausap ko siya, lagi niyang sinasabi sa akin na sobrang pagsisisi niya raw dahil ginawa nila yon doon sa itim na bahay. Kung hindi lang sana nila sinira yon, baka buhay pa rin daw yung iba naming kaibigan at siya naman, baka mas normal siguro ang naging buhay niya. Pasensya na kung masyado atang malungkot itong kwento ko ngayong araw. Ang purpose ko talaga kaya ko ito ipinasa dito ay para malaman din ng ibang mga kapasta natin na dapat nire-respeto natin lahat ng klase ng nilalang sa mundo. Mapatao man sila o kaya diwata, duwende o kahit maligno. Basta hindi ka nila sinasaktan. Yun lamang po mga kapasta. Sana may napulot kayong aral sa nangyari sa mga kaibigan ko. Good morning po sa ating lahat. Ma-enjoy nyo sana ang kwentong gustong ibahagi ngayong araw. Ako nga pala si Mel, taga Davao. Bali isa akong freelance graphic artist. Gumagawa ako ng mga designs at artworks para sa mga kliyente ko na karamihan taga ibang bansa. Ang lugar namin kuta talaga ng kung ano-anong kababalaghan at mga kwento tungkol sa mga nakakatakot na nilalang tulad ng mga aswang, kapre, tikbalang at lahat ng klaseng elemento na panakot sa mga bata. Dito sa amin, halos lahat kami naniniwala talaga sa mga ibang nilalang dito sa mundo natin. Kahit sino ata dito, may kwento tungkol sa encounter nila sa mga ganitong klaseng nilalang. Kahit ako rin, halos lagi ako nakakakita ng multo dito lang sa barangay namin. Sabi nga nila, may third eye raw ako. Nang minsang mag-outing kaming magkakabatch sa high school, naisipan naming sa ilog na lang ganapin yung outing para tipid na rin sa entrance at cottage. Saya namin noon. After 5 years din kasi yun ang unang reunion naming magkakabatch. Siyempre may inuman, kainan, kwentuhan, tawanan at napakaraming kamustahan na halos hindi matapos-tapos kasi may ibang na-late pa ng dating. Nang medyo lasing na yung iba sa amin, nagkayayaan na maglakad-lakad doon sa gilid ng ilog. Sumama ako kasi gusto ko rin na bumaba yung kalasingan ko bago man lang umuwi. Motor lang kasi yung service ko, kaya delikado rin kung sakaling lasing ako mag-drive. Kwentuhan ulit habang naglalakad. Halos hindi kami maubusan ng mga kwento tungkol sa nangyari sa amin nung high school. Pabalik na kami nang biglang may itinuro yung isa naming kasama. Doon sa kabilang ilog, may patay na aso. Ang kakaiba lang, parang may lumilipad-lipad na malaking langaw doon sa itaas ng patay na aso. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip namin at bakit naisipan naming lapitan yung patay na aso. Patawid na kami doon sa mababaw na parte ng ilog nang makita namin kung ano yung mga lumilipad sa ibabaw ng aso. Maliliit na nilalang na may pakpak. Para rin silang mga tao pero walang mga saplot. Yung iba sa kanila idadapo doon sa patay na aso tapos kakagat doon sa karne. Nang matigilan kami sa pagtawid, saka lang kami napansin nung mga nilalang.
Ang titinis ng boses nila. May sinasabi sila sa isa't isa pero hindi ko marinig kasi nga ang liit ng mga boses nila. Pagkatapos mag-usap-usap, saka sila nagsiliparan sa iba-ibang direksyon na parang natakot sa amin. Kami naman nagkatinginan muna bago nagsipulasan pabalik doon sa mga kaklase namin. Nagulat sila nang sabihin namin na umalis na kami bago pa lumubog ang araw. May ilan pa ngang nagrereklamo kasi ayaw pang umalis. Pero desidido kaming mga nakakita doon sa maliliit na nilalang. Ayaw na naming abutan pa ng gabi sa lugar na yon. Kalaunan, napapayag din namin sila at sumama na rin sa amin pa uwi. Nang maikwento ko kay Tito ang karanasan kong ito, sabi niya, ibang klase raw ng diwata yung mga nakita ko. Maliliit na nilalang na iba rin sa mas mabubuting diwata. Sabi ni Tito, madalas daw ay sa tabi talaga ng ilog naninirahan ang ganitong mga diwata. Takot daw ang mga ito sa tao, kaya halos walang ibang nakakakita sa kanila. Hindi na ako nakakita pa ulit ang ganoong klaseng nilalang. Natakot na rin kasi akong sumama sa mga swimming, lalo na kapag sa ilog ang venue. Ewan, siguro trauma na rin ito. Kumusta mga kapasta? Ako po si Kay ng Scream PH, ang inyong narrator para sa episode na to. Iniimbitahan ko po kayo na bumisita rin sa channel ng Scream PH. Maraming salamat po.